Kaya magkadikit po ang araw ng Pasko ng pagsilang ng Panginoong Jesucristo at ang bagong taon sapagkat ang pagsilang ni Jesus ay naghahatid ng bagong buhay. Hanggang kailan ang bagong taon? Sa unang araw lang ba? Hanggang kailan? Buong taon? Ay wala nang lumang taon. Kaya may bagong taon sapagkat may lumang taon. Kailan naluluma ang taon? Ang bagong taon ay sa buwan lamang ng January. Kaya sa buwan ng January, marinig mo ang bagbating Happy New Year. Pagkatapos ng January, anong bati na? Happy Valentine. Pagdating ng Easter, Happy Easter na. Nakikita nyo? Pero sa totoo lang, kaya magkadikit po ang araw ng Pasko ng pagsilang ng Panginoong Jesucristo at ang bagong taon sapagkat ang pagsilang ni Jesus ay naghahatid ng bagong buhay. Ngayon, ang tanong ay ganito, ano ang dapat nating gawin para totoong magkaroon tayo ng bagong buhay? At ano ang pagkakaiba ng luma at bagong buhay? Ang tanong ay, paano natin tatanggapin ang bagong buhay na dapat manatili sa atin? Paano? Now, the first word stands for cross or crossing. Crossing. Anong ibig sabihin ng crossing? Pagtawid. Pagtawid. Saan kayo tatawid? The next word starts with letter O. Ano? Over. Cross over sa ano? Ayun D. Death. Kamatayan. So, para magkaroon ka ng bagong buhay na bigay ng pagsilang ni Jesus, kailangan tumawid ka mula sa kamatayan tungkol sa bagong buhay na abigay ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Nasusundan nyo? Crossover. Sabi ng Panginoong Jesucristo ayon kay Juan, I tell you the truth, he who hears my word and believes him who sent me, ang makikinig ng aking salita at mananalig sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Inilipat na siya mula sa kamatayan tungo sa buhay na kaugnay kay Kristo Jesus nating Panginoon. Iiwan natin ang walang pakikialam sa sinabi ng Diyos para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Anong katibayan ng taong totoong tumawid mula sa kamatayan tungo sa buhay? Sapagkat ang kalagayan ng lahat ng tao mula nang magkasala si Eva at si Adan ay nasa lagay ng kamatayan. Ang pagparito ni Jesus ay para bigyan ng buhay ang mga patay. Sa anong paraan? Sa pakikinig ng kanyang salita at sa pamagitan ng pananalig natin sa nagsugo sa kanya, walang iba kundi ang Diyos Ama. Ang tanong ay ganito, bakit hindi makatawid ang karamihan sa atin? At paano tayo tatawid mula sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan? Lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matakot, lumipat sa buhay na walang hanggan at iwan ang lumang buhay na walang kabuhay-buhay. We've got to cross over from death to life. Paano yung gagawin natin? Kung ano ang kalooban ng Diyos, siyang dapat nating gagawin. Amen. Bakit hindi natin magawa? Sapagkat napakataas ng ating loob. Paano lalakas ang ating loob? Paano nyo palalakasin ang inyong loob para masunod natin ang kalooban ng Diyos? Paano ngayon? Babalikan natin ang instruction ng Diyos kay Joshua 1:8. Ang sabi noon, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat na yaon
dilihin mo o pagnilayan mo araw at gabi nang sa gayon para matupad mo ang lahat ng nasasadoonon. Sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay. In other words, pag nagawa natin yon, giginhawa tayo at magtatagumpay sa buhay natin ngayon. Ang ibig ng Diyos ay isang buhay na maginhawa at matagumpay. Nagtatagumpay tayo sa kasalanan, nagtatagumpay tayo sa karamdaman, at higit sa lahat, nagtatagumpay tayo sa kamatayan. Nasasalin tayo sa buhay na walang hanggan. Kaya, unang gagawin natin, crossing over from death to life. Ano ibig sabihin yan? We have to leave behind, iiwan natin sa ating nakalumang buhay ang kataasan ng loob. Iiwan natin ang walang pakikialam sa sinabi ng Diyos para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dati, si Mrs. ang nasusunod. Ngayon sa bagong buhay, si Mr. na ang nasusunod. Amen ba? Ang tanong ay ganito, paano naman natin malalaman kung nagawa natin yung dapat gawin natin para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan? How do we know we have done what Jesus did? Iniwan niya ang kanyang pagka-Diyos, lumapit kay Juan at nagpabinyag. Unang hakbang sa pagbabagong buhay ay ang binyag. Huwag kayo matatakot na patubog sa tubig. Actually, ang unang first preference ng binyag ay tubog sa ilog Jordan. Ang ilog Jordan ay nagsisimbolo sa pagitan ng buhay at kamatayan. Nagsisimbolo sa pagkaalipin at sa paglaya ng mga Israelita. Bago sila katawid sa ilog Jordan, sila ay alipin ng kasalanan. Alipin sila ng ibang bansa. Subalit, nang bigyan sila ng lakas ng loob ng Panginoon, ang sabi niya kay Joshua, lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot sapagkat sasamahan kita. Sasamahan kita. Pag minithi natin na makatawid mula sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan, magkakaroon tayo ng lakas ng loob sapagkat sasamahan tayo ng Diyos. Maliban na magkaroon tayo ng lakas ng loob, hindi natin masusunod ang kalooban ng Diyos. Ang bagong buhay ay hindi isang araw lamang, tulad ng kinukwento ko sa inyo. Hindi patapos ang January, balik na tayo sa lumang buhay. Hindi pwede yon. Hindi kinalulugdan ng Diyos yon. Ang tumawid ay hindi na bumabalik. Huwag tayong tumulad sa aso na binabalikan yung kanilang hindi babagitin pa yung kumakain dyan. Ibig sabihin, yung lumang buhay, yung lumang pag-uugali natin, yung lumang katingian natin, awag na nating babalikan. Kung ikaw ay palasigaw, huwag ka nang sisigaw. Nakukuha ang lahat sa mahinahon na usapan. Kung ikaw ang nasusunod, baliktarin mo na. Ikaw ang sumunod. Dati, si Mrs. ang nasusunod. Ngayon sa bagong buhay, si Mr. na ang nasusunod. Amen ba? Bakit tahimik kayong mga babae? Sapagkat iyon ang kalooban ng Diyos. Thank you, God, for everything.